So itong pag-usapan po natin ngayon, ang pag-ibig ng Diyos at ang kamatayan. Kung dumarating kasi sa buhay natin ang ganitong sitwasyon, nagkaroon ng karamdaman ang mahal natin sa buhay, nanalangin tayo, puspusan tayong nanalangin, pero hindi pa rin pinagaling ng Panginoon at hanggang tinulutan ng Panginoon na mamatay, akala natin hindi siguro tayo mahal ng Diyos. Kinakantsawan tayo ng diablo sa ating mga isipan na wala, hindi ka mahal ng Diyos. Pero titingnan po natin ang salita ng Diyos ngayon at makikita po natin mayroong minamahal ang Panginoon. Iniibig talaga niya, mahal talaga niya. Hinayaan niyang magkasakit at hinayaan niyang mamatay. At ito ay ginawa ng Panginoon dahil mahal niya ang taong ito. Ang tinutukoy ko po ay ang ipinasulat ng Diyos kay Apostol Juan sa John chapter 11. At ito pong babasahin natin ngayon. Sana mayroon kayong Biblia. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga-Betanya, nanayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unggwento at kinuskus ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit. Grabe pong salita yon. Siya na iyong iniibig ay may sakit. Marami siyang pinagaling. Ang Panginoong Jesucristo, maraming pinagaling na may mga karamdaman. Pero ito ngayon, iniibig niya ito, pero hinayaan niyang magkasakit. And then pagdating mo sa verse 4, sabi dito, ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Sabi ng Panginoon, hindi sa kadahilanan na nagkasakit ito para lang siya ay mamatay, kundi nangyari ito na kanyang pagkakasakit at maging ang kanyang pagkamatay para mabigyan kaluwalhatian ang Diyos. At ang anak ng tao, anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay mabigyan ng kaluwalhatian. Anong ibig sabihin yan? Meaning, lalo mong hahangaan ang Panginoon kung maintindihan mo na kahit nasa gitna ng kalungkutan, kahit nasa panahon ng karamdaman at ng kamatayan, ang Diyos nagpapatuloy na umiibig sa atin at lalo mo siyang hahangaan doon sa kanyang gagawin. Yun po ang layunin po dito. Then, inulit pa sa verse 5 and 6 ang katagang iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya ay may sakit, siya ay tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. So mga kapatid, kung papansinin po ninyo, para ma-background po natin ang istorya dito, ang Panginoon ay nasa isang probinsya. Nandun siya sa probinsya ng Galilea. At ang probinsya naman na tinitirhan ni Lazaro at ng kanyang 2 babaeng kapatid ay nasa isang probinsya sa probinsya ng Judea. Malayo yan ang distansya, about Naga City and Sorsogon City. So, nang magkasakit si Lazaro, nagpasugo si Marta at si Magdalena para ipaalam sa Panginoon na may sakit ang kanyang iniibig. Sa halip na ang Panginoon ay agad-agad pumunta doon upang pagalingin si Lazaro, hindi po siya pumunta doon. Nanatili siya doon sa probinsya ng Galilea at hinintay niya na mamatay si Lazaro. At oo nga, namatay si Lazaro. Hanggang inilibing at mag-aapat na araw nang nailibing, saka siya dumalaw doon sa pamilya ni Martha at ni Magdalena. At babasahin ninyo yan tuloy-tuloy, makita nyo dyan, ang ibig sabihin ng Panginoon, maluwalhati, mabigyan ng kaluwalhatian ng kanyang ama at siya. Alam ko na alam ninyo yan, iisang Diyos, 3 persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ito ngayon, magtatanong tayo. Dahil sa obserbasyon natin ito,
makita natin, di ba ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, makapangyarihan? At sa mga unang nakalipas na mga talata sa Biblia, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling sa mga taong may karamdaman. In fact, pagbasahin niyo sa John chapter 4, makikita niyo dyan ang isang bata, anak ng isang noble person, na lumapit sa Panginoon yung noble na tao at nagsabi, ang anak ko, puntahan mo para gumaling. Subalit hindi rin pumunta ang Panginoon. Isang salita lang sinabi ng Panginoon, sabi na, magaling na yung anak. At naniwala ang lalaking iyon at gumaling nga ang kanyang anak. Sa eksaktong panahon na yon, na binigkas ng Panginoon yung gumaling ng iyong anak. At pagdating mo sa chapter 5, ipinakita ng Panginoon doon ang kanyang kapangyarihan. Maraming may sakit doon sa pool of Bethesda. May isang may sakit doon na paralitiko mula sa pagkabata. Pinagaling ng Panginoon. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon. May distansya man o wala, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. So magtatanong tayo, bakit hindi niya pinuntahan si Lazaro o kaya nagsabi na lang siya, walang problema. Sige, magaling niyan si Lazaro. Hindi po. Hinayaan niya na si Lazaro ay mamatay at mailibing nga 4 na araw na. At ito, sa obserbasyon natin, makita niya na ginawa ito ng Panginoon upang maluwalhati ang kanyang ama at siya nakasama ng ama. Meaning, mas lalong hangaan ang Panginoon. So ano ang dahilan, mga kapatid at mga kaibigan, itong ating tututukan ngayon? Anong dahilan, bakit ganun ang ginawa ng Panginoon? Bakit hindi pinagaling? At pwede nating itong i-apply, bakit hindi pinagaling si Brother Edwin doon sa kanyang karamdaman? Na malakas pa naman siya sa edad niya na 50. And then, may mga maliliit pa siyang mga bata. Nagsisipag-aral pa ang kanyang mga anak. Oo nga, di ba? Kung sa practical natin naisip, parang hindi tama. Pero alam po ninyo, hindi kailanman magkakamali ang Panginoon. I believe na mayroong dahilan at ang dahilang ito ay para sa iyong kabutihan, para sa ating kabutihan at para sa kanyang kaluwalhatian. So ito po ang unang dahilan. Pakinggan nyo ng maigi, lalo na sa mga kamag-anak po ni Brother Edwin. Nais ng Panginoon na pukawin ang ating mga isipan at damdamin patungkol sa kahalagahan ng pagiging handa sa eternidad. Alam po ninyo, sa ayaw ninyo at sa gusto, tayo rin ay dadako doon sa tinatawag kamatayan. Dadako tayo doon. Sapagkat sabi po ng Hebreo 9:27, okay, babasahin ko po ito, Hebrews 9:27, ito po ang sabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang kamatayan raw ay itinakda ng Diyos. Walang nakakaalam niyaon kung kailan yun darating sa buhay mo o sa buhay ko. Sa ating practical na pag-iisip, gusto pa sana natin na si Brother Edwin ay gumaling dahil 50 years old pa lang siya, ang kanyang mga anak ay kailangan pa rin siya. Pero sabi ng Panginoon, itinakda na yun. Sa edad niyang ganon, yun ang kanyang takdang panahon. At ito po ang katotohanan na dapat pakinggan po ninyo ng maigi. Ngayon po, maglilibing tayo sa katawan ni Brother Edwin. Bukas, baka ako naman ang ilibing. Di ba? Di ba pwedeng mangyari ang ganon? O baka ikaw? Di ba? Kasi appointment at walang iginagalang na edad ang kamatayan. Bata, matanda na mamatay. Walang iginagalang na kalusugan. Malusog o may sakit na mamatay. Walang iginagalang na social status. Bata, matanda, na mamatay, di ba? Kahit na nga doktor,
Minsan, madali pang mamatay kaysa atin. Anong ibig sabihin nito? Dapat nakahanda po tayo. Dahil sabi dito sa binasa natin, at pagkatapos nito, meaning ang kamatayan, physical, ay hindi po katapusan ng buhay. Mayroong nananahan sa ating katawan, ito ang tinatawag ng Biblia, kaluluwa. Ito ang tunay na tao. Parang katulad ng alimasag na kung siya ay nag-iba na ng bahay niya, yung iniwan niya na bahay, kung titingnan natin yung hinilunuhan baga sa atin dito, kung titingnan natin parang kasag pa rin yun, parang alimasag pa rin yun. Hindi po, bahay na lang niya yun. Ang tunay na alimasag may bago ng bahay. So ito pong nangyari sa panahon ng kamatayan. So kaya itong kaluluwa po natin, haharap po ito sa Diyos. At alam ko, kumbinsido naman kayo, wala sa ating perfecto. Lahat tayo'y makasalanan. Di po ba? Maaring maihambing natin ang ating sarili sa iba na mas grabe naman yun, makasalanan. Mas grabe naman yun. Ako, ito lang kasalanan ko. Pero alam ba ninyo, kahit isa lang ang kasalanan mo, kahit isang panahon lang na ikaw ay nagsinungaling, sabi ng salita ng Diyos, walang taong sinungaling na makapapasok sa langit. Meaning lahat nga tayo ay nagkasala. At dahil dito, dapat nakapaghanda tayo. Kasi ang haharapin nating Diyos, Diyos po ito na banal. Ayaw niya sa kasalanan. At Diyos po ito na hustisya. Ang kasalanan ay may kabayaran. Hindi mo kayang bayaran, suhulan, para ikaw ipalibre sa hatol ng Diyos. Sa sanlibutan, pwede magawa yan ng tao. Masuhulan nila ang mga hukom. Masuhulan nila ang mga sinungaling na mga testigo. Pero ang Diyos hindi mo pwede masuhulan. Sabi ng salita ng Diyos, ang lahat na nagkasala ay talagang hahatulan. At ito po ang malaking problema ng tao. Hindi po ang tungkol sa katawan per se o ang tungkol sa kakainin natin. Ang tungkol po sa ating kaluluwa na haharap sa Diyos. At kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mayroong pong paghuhukom. Dahil nga ang Diyos ay matuwid na Diyos. At alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan niyo ito ng maigi. Ang ganitong mga okasyon, nagagamit ng Panginoon para pukawin ang iyong isipan at ang iyong damdamin. Kasi by nature, passive po tayo sa eternidad. Passive tayo, lalo na kung medyo wala naman tayong problema. Medyo maganda naman ang katawan ko. At saka, may pagkain naman. Kahit na dumaranas ng krisis ngayon ang sanlibutan, ako naman medyo may pagkain pa rin. Relax tayo. Di ba? Pero sabihin ko sa iyo, kahit anong klase ng estado mo ngayon, maaari kang mamatay. At sana gamitin ng Panginoon ang kamatayan ni Brother Edwin na mapukaw ang ating isipan, ang ating mga damdamin, na magtanong tayo, oo nga, nagkasala ako, paano ako maliligtas? Tama kaya itong sinasabi sa akin ng relihiyon, basta gumawa lang ako ng mabuti, makakapasok ako sa langit? Tama kaya ito? So magtanong tayo. Di ba? At sasabihin ko sa inyo, ang kasagutan ay nasa salita ng Diyos. Nasa Biblia. Hindi po sa kung anong sinasabi ng kung sinong pastor, sinong ministro, sinong pari diyan. No, hindi po. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi ang harapin po natin, Diyos Di ba? At wala doon pwedeng magninang at magninong sa atin na magsabi, lumapit na yun sa akin, ayusan na dyan. No one can do that. Alam niyo sinasabi ng salita ng Diyos? Pakinggan po ninyo ng maigi. Babasahin ko po Isaiah 64 verse 6. Ito pang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang atin daw mga katwiran
ang mga mabubuting gawa natin. Ano ang tingin ng Diyos dito? Parang basahang marumi. Grabe. Meaning kung ikaw nang pinakamabait na tao sa buong sanlibutan, pagharap mo sa Diyos, sabi ng Diyos, hey, may nakikita pa rin akong karumihan sa iyong buhay. Alam pa ninyo yan? Isipan natin. Nagkakasala tayo sa pag-iisip, sa mga intensyon ng ating puso. Iba yung sinasabi, iba yung nasa puso. Pakunwari ang tawag yan. At alam pa ninyo na yan ay alam ng Diyos, nababasa ng Diyos. Kaya kung igagarantiyan natin na magpakabait lang ako, makakapasok ako sa langit. Now, sinong nagsabi niyan? Para kang itim na tao na sinabihan, sige lang, basta maligo ka lang. Gamit ka ng papaya soap. At balang araw, ikaw ay puputi. Nako, kung maniwala ka dyan, hindi mo ginamit ang sentido mo kumun. Di ba? Dahil ang pagkakaroon ng itim na balat ay hindi po dahil sa balat per se. It's about the melanin na nandoon. Malaki ang, mataas ang melanin ng iyong katawan. Design po yan. Katulad din sa isang tao na makasalanan, hindi po yung practice per se. Ang nature niya, ipinanganak po tayo na dati ng makasalanan. At kung hindi ito mabibigyan ng solusyon, haharap tayo sa Diyos, hindi mo magagamit ang iyong mga ginawang kabutihan kuno para ka makapasok sa langit. Yan ang tinuturo ng relihiyon, pero hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, maliligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa tunay na Kristo. At ito ibabasahin natin sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. Pakinggan nyo ng maigi. Kung hindi ito maging malinaw sa inyo ngayon, kung talagang desidido kayo na malaman ang katotohanan, I beg of you, tingnan nyo sa Facebook ninyo, tingnan nyo sa YouTube channel, mamaya i-publish natin yon. Ephesians 2:8 and 9, sabi dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi dito na ang kaligtasan daw biyaya ng Diyos. Ito ay makakamtan mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ni ng masasamang gawa. Baka naman nag-akala kayo, ay nako, kung ganun pala, ay magpakasama na lang ako para maligtas ako. Hindi nga maligtas ang tao na mabuti na sa kanyang sarili, ang tao pa na masama. Di ba? Ang ibig sabihin yan, pinapatunayan ng Diyos na wala tayong kakayahan para iligtas natin ang ating sarili. Kailangan natin ang tagapagligtas. At alam ninyo, sa panahong ganito, sana pukawin ng Panginoon ang ating puso't isipan na magbulay-bulay tayo, magkaroon ng pag-examine sa ating tinatayuan na doktrina. Ano ba ang sinabi sa akin? Ano ba ang tinuro? Magpakabait ako para maligtas. Pero tingnan mo nga yung nagsasabi sa iyo, hindi rin nga mabait eh. Nagsasabi, kayong mga hindi pa kasal, magpakasal. Pero siya, hindi naman kasal, pero may kasama. Kita nyo? Ito po ang tinuturo ng relihiyon, iba sa tinuturo ng Biblia. Sana gamitin ng Panginoon ito ang pagpupukaw sa ating puso't isipan. Pangalawa, na kadahilanan bakit hinahayaan ng Panginoon na ang kanyang minamahal ay magkaroon ng karamdaman at kung minsan tinutulutan ng Panginoon na ito ay mamatay upang tayo na mga buhay pa ay mapagbulay-bulayan natin na maunawaan natin ang dakilang kamatayan na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo na siyang tanging pag-asa natin. Ang dakilang kamatayan ng isang inosente na siyang nagbayad tapos na ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, kung minsan passive tayo, alam natin yon, historical yon.
na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay sinilang sa birhen. Siya ay lumaki na walang kasalanan. Siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nagbayad ng ating kasalanan. Siya ay inilibing matapos ang 3 araw na buhay siya na mag-uli. Alam natin yan dito. Pero nawaan ba yan natin dito? Ha? Kinakanta pa nga natin yun noon sa panahon ng Santa Cruzan, di ba? Yung ay ining cross, pinasaan ni Jesus, ninhuli sa sala, niyato gabos. Pero hindi natin naintindihan, ano ba ang ibig sabihin yan? Alam pa ninyo mga kapatid, mga kaibigan, pakinggan nyo ng maigi, ako at ikaw ang dapat na ipako doon sa cross. Bakit? Tayo ang nagkasala. Ang hinahatulan doon, mga kriminal. Kaya nga, pinagitna si Jesus Christ doon sa 2 kriminal na parang ipinapaintindi, si Jesus Christ ang pinuno ang 2 tulisan na yun. Pero hindi po yun totoo. Si Jesus Christ ay walang kasalanan. Hindi po siya nagkasala. Subalit, bakit siya namatay doon? Dahil ba wala siyang kapangyarihan na labanan yung mga nagsihuli sa kanya? Hindi po. Dinemonstrate niya yun nang siya ay hinuli doon sa garden sa Getsemane. Isang salita lang. Natumba yung mga sundalo na gustong maghuli sa kanya. He has the power to do it. He has the power to kill us, to destroy us anytime. But then I tell you, ang pag-ibig ng Diyos, ang nanaig, sa halip na tayo'y hatulan, binayaran niya ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Yan po ang ibig sabihin ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya't sumigaw siya doon, it is finished! Tapos na! Ano pong pag-intindi natin sa tapos na? Kung ikay maghugas ng pinggan, marunong kang maghugas, tapos na hinugasan, ngayon lalapit ang kaibigan mo at hugasan pang hinugasan mo na, okay lang ba sa'yo o insulto sa iyo? Di ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, tapos na binayaran ang ating mga kasalanan, ang itinuro ng reliyon, makakabayad ka, ganyan ka lang, pinitinsya ka, simba ka lang permi, bigay ka ng pera, at ito ang gawin mo. Di ba? Pero sabi ng salita ng Panginoon, insulto yan, kasi tapos na binayaran. Yan po ang mabuting balita. May nagbayad na ng ating kasalanan. Siya ay inilibing. 3 araw lang po siya doon sa libingan. Matapos yun, nabuhay siya na maguli. Pero anong dinala ng mga Kastila dito sa atin na Kristo? Ang Kristo na palaging nakapako sa cross. Ang Kristo na palaging maliit. Paano kang matutulungan yan? Ang tunay po na Kristo, namatay nga sa cross, inilibing nga siya, pero hindi siya nanatili doon sa libingan. Matapos ang 3 araw, 3 gabi siya nabuhay na maguli. At siya ay darating, siya ay haharapin mo, siya ay haharapin ko. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa Roma 5:8 sabi doon, datapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yung salitang dahil sa atin, He died for us. Yun doon po ang tinatawag substitution. Kahalili natin. Tayo ang dapat hatulan doon. Si Kristo na walang kasalanan, siya ang pumalit sa atin. And in the law of substitution, pag pinalitan ka na, hindi ka na pwedeng pumasok doon. Sana maunawaan po ninyo ito sa pag-unawa ng puso. Alam po ninyo, ang pagiging passive ng tao, na akala niya okay lang siya, yun ang malaking hadlang sa pag-intindi sa kaligtasan ng Diyos. Kasi ang taong hambog, pinupulpog, ang taong nagpapakumbaba, sila po ang binibigyan ng Diyos ng biyaya. Kung makikita po natin ang ating sarili na tayong makasalanan at wala tayong magagawa, doon mapupukaw ang ating damdamin at ang ating isipan na, tapos na pala ginawa ni Kristo. At doon ka lalapit sa Kanya. At pag ikaw ay lalapit sa Kanya, alam mo, sabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin, siya'y hindi ko itataboy. Sa anumang paraan,
hindi ko siya tataboy. Kaya't mayroong Maria Magdalena, lumapit kay Jesus Christ, pinatawad. Yung magnanakaw sa cross, hindi man nag-anib sa reliyon, hindi man nabautismo sa tubig, hindi nagsimba-simba yun, masamang tao yun, pero nang lumapit, direkta kay Jesus Christ, siya po'y ilinigtas. Di ba? Pero kung lalapit ka sa mga santo-santa, nako, para kang tao na may sakit, sa halip na magdirekta doon sa butika para makabili ng gamot, doon ka kumakatok sa hardware. Dahil yun ang sabi sa iyo, doon ka bumili ng gamot. Anong gamot ang makukuha mo doon? Hardware yun. Yun ang tinuro sa atin ng relihiyon, mga kapatid. Okay, sabihin ko sa inyo, kailangan kong sabihin ito sa inyo dahil hanggang ngayon, hindi na tayo alipin ng mga Kastila, ang ating isipan, alipin pa rin ng mga Kastila. Alam ba ninyo yan? Sa halip na basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, naniwala tayo sa kung istinuro sa atin. Siniyasat mo ba kung tama ang sinasabi sa iyo? Hindi pa ako galit sa inyo. Pero kung kailangang ma-interpret niyo na galit para magsisi kayo ng inyong mga kasalanan, okay lang sa akin. But I'm trying to tell you, this is a serious matter. Hindi po ito dapat na ibaliwala ng iyong isipan. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Tayo ang di matuwid. Pero siya na matuwid ang hinatulan. Upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So ito po yung mga kataga. Pangatlo, tapos na po tayo dito. Bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari na ang kanyang iniibig ay magkasakit at kung minsan tutulutan niyang mamatay? Bakit? Ang pangatlong dahilan, upang palitan o kaya ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na palitan ang ating lupang katawan ng maluwalhating katawan at purihin at sambahin ang tunay at buhay na Diyos magpakailanman. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid at mga kaibigan, ito pong ating lupang katawan. Sa ayaw natin at sa gusto, tatanda po ito. Hihina po ito. Magkakaroon niya ng kulubot sa mukha. Yan pong katotohanan. Kahit anong gamit mo ng kung anong mga tawag dito, pandagdag sa mga anti-aging na pagkain. Anti-aging. Pero hindi po yan mapipigilan. Kaya nga, dapat lang na natitiyak mo na ikaw ay makapasok sa langit. Alam niyo yung nangyari? Na ang Panginoong Jesucristo ay dumating na doon, nakalibing na si Lazarus, 4 days na, iyak ng iyak ang mga tao. Ang Panginoon nag-sympathize din, umiyak din ang Panginoon doon eh. John 11:35, sabi, and Jesus wept, umiyak ang Panginoon. At doon nga, nakalibing na, then sabi ng Panginoon, alisin niyo yung bato. Inalis ng mga tao yung bato. At sinabi ng Panginoon, Lazarus! Bumangon ka! At lumabas po si Lazarus. Nabuhay muli si Lazarus. Ito po ay demonstrasyon. Makinig kayo ng maigi. Demonstrasyon po ito ng kanyang kapangyarihan. Na mayroon siyang kapangyarihan na buhayin ang katawang ito upang palitan ng katawang hindi na mamamatay, hindi na malulusaw, hindi na magkakasala, hindi na magkakasakit. Yan po ang mangyayari sa katawan ni Brother Edwin. Sa ngayon po, nasa harapan na po siya ng Diyos. Mayroon siya doong heavenly body, not the resurrected body yet, the heavenly body, nandoon, nag-enjoy na po siya sa Panginoon. So ang sabi ng Panginoon sa John 11:25, pakinggan nyo ng maigi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Pwede bang magsabi ang ordinaryong tao ng ganyan? Hindi po, maliban na lang kung ganyan siya. Pero ang Panginoong Jesucristo ay nagpapakilala dito, tunay siya na Diyos. Makapangyarihan. Sabi niya, ako ang buhay at ang pagkabuhay na mag-uli. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, bubuhayin muli.
At itong pangako na dapat panghawakan ng sinumang mga tunay na nanampalataya na ang kanyang mahal sa buhay ay naunang umalis. Sister Rivera, kayo na mga anak, Kian, lahat, now, pangako yan ng Diyos sa inyong mahal sa buhay. Dahil tunay siya nanampalataya. Kung kayo ay tunay din naman nanampalataya, then makikita ninyo muli ang inyong ama, ang iyong asawa. Mabubuhay din kayong muli. At doon, forever and ever, pupurihin natin ang Panginoon. Mayroon na tayong capacity na magpasalamat sa Panginoon. Hanggang sa walang hanggan. Makikita natin ang kabig-habighaning kagandahan ng Diyos doon. At hahanga tayo, sasamba tayo sa tunay at buhay na Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon na kaluwalhatian. Ang kaningningan at kariktan ng Panginoon ay masisilayan ng ating buhay, ng ating mata. At hahanga tayo forever and ever doon sa Panginoon. Ito pang sabi ng salita ng Diyos sa Filipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ang ating pagkamamamayan, sa English yan, our citizenship, ay nasa langit. Anong ibig sabihin yan? Estranghero lang tayo sa libutan. Ang ating tunay na citizenship nandun sa langit. Kung tunay tayo nanampalataya, ako, I have 3 citizenship now. Citizens of the earth, o sa sanlibutan ito, citizens of heaven, and senior citizen. Okay? 3 citizenship. But the point is, ito po ang kalagayan ng mga tunay na nanampalataya. Estranghero lang sila dito. At hinihintay natin ang pagdating ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At anong kanyang gagawin? Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang ating katawang ito, pag pinalitan na po ito ng katawan na katulad ng katawan ni Kristo, kahit na nakasira ang mga bintana, nakasira ang mga pintuan, nakapasok po siya. Hindi po ito control ng natural forces or natural laws, katulad ng gravity. At ito po, ang katawan na ipinangako ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya. Tiyakin ninyo na lumapit kayo sa Panginoon at sumampalataya sa Kanya. Okay? Then, lastly, magtatanong siguro ko kayo, saan na ngayon si Brother Edwin? Ito, katawan na lang niya ito. Saan na ang nanirahan dati dito? Sabi ng salita ng Diyos, siya po'y nasa langit na. 2 Corinthians chapter 5, basahin ninyo yan. I'll just be reading 7 and 8. Sapagkat nang sisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan ng kasama ng Panginoon. Absent from the body, present with the Lord. So, nang panahon na kinuha ng Panginoon ang buhay ni Brother Edwin, absent na po siya from the body, present na siya doon sa Panginoon. And he is enjoying ngayon. Wala na yung high blood niya doon, wala na. Tayo ang maaring ma-high blood pa, pero siya wala. At ito ay malaking kaaliwan sa inyo, Sister Elvira at sa inyong mga anak. Okay? Siguro ko, hindi naman ninyo gugustuhin na makita nyo palaging sinusumpong ng high blood o hypertension ng inyong mahal sa buhay. Di ba? 2020, kinuha ng Panginoon ang aking kapatid. Unang bawas sa aming siyam na magkakapatid. Ang dating barangay captain ng Pangpang at ang dating naging city kagawad ng Sorsogon City. Kinuha siya, bata pa, 69 years old. Masakit din yon sa amin. Pero mas masakit na nakikita namin palagi, putol na kasi ang kanyang paa, several years bago siya namatay. At every time na makita ko siya, of course, hindi ako nagpapakita sa kanya na parang nasasaktan ako o parang naawa ko sa kanya. Hindi. Pag nandoon ako, binibigyan ko siya ng mga salita ng Diyos na magbigay ng kaaliwan sa kanya. Pero pag labas ko niyan, ang puso ko nasabi, kawawa ang kapatid ko. Di ba? Pero nang kunin siya ng Panginoon,
Then alam ko, bago na ang kanyang katawan, hindi na putol. At ngayon, nag-enjoy siya sa presensya ng Panginoon. Kilala rin niya yon si Brother Edwin eh. Sigurado ako mag-usap na sila doon. So ito ang mga kaaliwan ng Panginoon. Ang kamatayan ng isang tao ay hindi po nangangahulugan na hindi ka mahal ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ipinapakita ng Panginoon ang mas higit pa kaysa buhay na ito at mas higit pa kaysa kalusugan ng katawan. Mga kaibigan ko, mga kamag-anak ni Brother Edwin, kalimutan po ninyo ang relihiyon. Hindi po relihiyon ang kailangan natin. Ang kailangan po natin, ang Kristo ng Biblia, ang tunay na Kristo. Direkta ka po lalapit sa Kanya. Huwag ka nang dadaan-daan sa kung sino pang mga santo-santa. Turo yan ng relihiyon. Hindi po yan turo ng Biblia. Iisa lang ang Diyos. At ang Diyos ay kahit saan nandoon. Kung narito ngayon ang Panginoong Jesucristo, tatawag tayo ngayon, then tatawag sabay-sabay ang mga tao sa buong dako ng sanlibutan with 7 billion people, God can hear. Pero kung nandito tayo ngayon, tatawag tayo kay Santa Maria. Tatawag tayo sa sinasabi nilang mga santo-santa. Kung nandito ngayon ang santo na yon, pwede tayong mapakinggan. Pero sigurado kung nandito siya, wala siya doon. Wala siya sa sirangan. Wala siya sa kapoy. Wala siya doon. Tayo lang mapapakinggan. Nakita niyo yan? How illogical to come to the same person o katulad mong tao rin. Direkta tayo dapat sa Diyos. At sana, mapagbulay-bulayan ninyo yan. Kung hindi pa man ngayon tumimo sa inyong kaisipan, pakinggan nyo ito sa YouTube. At sana sa panahon na yon, ipapanalangin namin na ipuin ng Diyos ang inyong mga puso at magtunay kayo sa Panginoon. Maraming salamat po.